pumalag at hindi po matanggap, sa halip ay sinabing paninira ang ginawa nitong si Amy Marcos sa pagbibintang na yung daong budget for 2026 ngayong taon ay gagamitin lang para ho dyan sa impeachment laban kay Sara Duterte. So, medyo matindi yan. Ganun pa man, pinanindigan po ng liderato ng Kongreso at ng mga opisyal at membro ng Committee on Appropriation na walang nakapaloob ng budget para sa impeachment na sinasabi. Okay? Ayon kay Congressman Adjong, Congresswoman Swansing, at Congressman Puno, hindi po ganun. Ang budget for 2026 ngayong taong ito ay itemized kung saan gagamitin. At hindi daw totoo na merong budget na gagamitin para sa impeachment na manggagaling dun sa unprogrammed. Ayun, yun po yung tinukoy. Yun daw pong mga unprogrammed budget ang posibleng magamit na parang pork barrel or project ng mga kongresista na susuporta sa impeachment laban kay Sara. Medyo masakit yan, naparatang. Pero sabi ni Congressman Adjong, walang basihan, baseless yung napahayag na yan nitong si Senator Amy. Pero expected natin na si Amy ay magganyan kasi talaga kung si Amy anti-Marcos na. Pro-Duterte talaga siya. Sabi nga niya, haharangin niya at hindi siya susuporta sa impeachment. Pero siya ay magiging Senator Judge. Pag nakarating sa Senado ang impeachment, dapat manahimik muna siya. Pero ngayon pa lang, hindi pa nga naipapile. Binibintang na niya, kinukundis na niya ang isipan ng tao na ang pera ngayong taon ay gagamitin laban sa impeachment. Ganun pong katindihan dating yan. So, walang pakialam si Amy Marcos sa mga ebidensya ng civil society. Walang pakialam si Amy Marcos doon sa mga karapatan ng mamamayang Pilipino na mag-file ng impeachment. Ngayon pa lang sinisira na niya sa aking interpretation at opinion. Sinisira na niya ang kredibilidad ng kasong ipapile ng civil society group at sinisira niya ang kredibilidad ng Kongreso bilang kongresista na siyang hahawak ng impeachment complaint sa oras na maipile ang pangalawang impeachment laban kay Sara Duterte. Hindi po maganda yan. Paglabag yan, itong ginagawa ni Amy Marcos at mga paratang, kahit opinion niya yan o anuman, paglabag yan sa courtesy, parliamentary courtesy, kawalan ng respeto sa mga kapwa mambabatas. Gano'n na pong kalala itong Amy Marcos na ito. Okay lang na siya maging Duterte, talaga naman Duterte siya. Okay lang niya, ayaw niya yung impeachment, pero huwag niyang pakialaman at huwag niyang bintangan yung mga congressman na gagamit ng pera. Mababayaran dahil sa impeachment dahil na below the belt yun po ay kawalan na ng respeto. Dapat may respeto ang kahit sino sa kapwa. Pero kung isang senadora, dahil lang sa pagtatanggol sa mga Duterte, walang respeto sa kapwa mambabatas, anong klase na tao at politiko yung ganyan? Mabuti na lang doon sa naniniwalang dapat i-file ang impeachment at sumuporta dyan, hindi natitinag. Itutuloy nga po yung pagpapile ng impeachment sa susunod na buwan. Ano po ang inyong masasabi niya? Naku, eto na. Mukhang yung NUP, ano ba yung NUP? National Unity Party. Yung partido mismo ng suspendidong congressman ng Cavite, 4th District na si Kiko Barsaga. Yung mismo kanyang partido ay nagdududa pa rin sa kanya. Katunayan, siya po ay nasuspindi ng 2 buwan. Pero ang sabi po ng pamunuan ng NUP, hindi sila sang-ayon na nagbago o magbabago itong suspendidong congressman. Kaya may hamon sila at meron sinasabi ngayon ang mga congressman. Dapat sumailalim pa rin sa malalimang pagsusuri itong si Kiko Barsaga. Kung
Dapat ba na makabalik pa ito sa Kongreso o normal ba ang pag-iisip nito? Ganon ang dating eh. Mangyari po kasi, hanggang ngayon, doon sa kanyang mga social media account, binabanatan pa niya ang mga kongresista, pati yung kanyang partido. Ang masakit nito, ito pa yung ayaw ko na sanang sabihin yun, pero yun ang isang ground eh. Pati yung namatay na congressman, Romeo Acop ng Antipolo, tinitira pa niya eh. Siyempre, hindi naman papayag yung mga kapwa congressman na membro ng kanilang partido. Patay na yung tao, bakit kung ano pa sasabihin mo? Hindi mo ipagtatanggol ang kanyang sarili at kawalan ng respeto sa kasamahan. Kaya pati yung pamilya nagagalit sa kanya. So mukhang hindi talaga normal. Mukhang hindi po talaga normal at hindi nagbabago itong si Congressman Barsaga. Kaya kayo mga taga 4th District ng Cavite, ayaw ko mang paunahan, mukhang baka matagalan siya bago makabalik ng Kongreso. Hindi lang yung 2 months yatang suspenso sa kanya. Dahil hanggang ngayon, hindi ho siya nagbago. Kung yumago nita yung desisyon ng Kongreso na pagsuspindi sa kanya, ang isa doon sa mga demand, alisin yung kanya mga ipinost na negative laban sa Kongreso at iwasan ang mga personal na atake, pagbati ko sa kapwa congressman at sa Kongreso mismo as institution. Pero hindi po ginagawa nitong si Congressman Barsaga. So malabo yan payagan. Posible yung kanyang kapartido o yung kanyang partidong NUP na mga membro nito sa Kongreso ang haharang sa kanyang pagbabalik kung kailanman after ng suspension sa kanya nung nakaraang taon hanggang February. 2 buwan yan eh. Nangyari po kasi ang dating at ang galaw nitong batang congressman na ito, Duterte supporters. Grabe ang panlalait niya sa administrasyon, sa Kongreso, at kung kahit kaninong maka-administrasyon under President Marcos. Parang hindi siya mambabatas, parang hindi kagalang-galang, parang hindi kimakatawan ng mga mamamayan ng ika-4 na distrito. Kasi ang congressman dapat mataas ang level. Ang congressman dapat may respeto sa tao. Ang congressman na kumakatawan ng mamamayan bilang House of the People, House of Representatives, dapat may kalidad na makatao, makakapwa. Hindi yung paninira ng personal, pagbatikos ng personal, maging sa kasamahan, kakaiba. Ako mismo nagdududa, parang hindi normal ang ganyang klaseng tao. Pero wala tayong magagawa. Ginawang congressman ng mga taga Cavite, so mananatili pa rin congressman niya. Kaya lang kung hindi naman makakapasok at hindi papayagang bumalik sa Kongreso, ayan ang problema.